May tumatak din sa mga program sa telebisyon noong dekada 90. Isa na rito ang drama series na Anak Karenina. Nawawalang eredera. Pangalan ko? Pinagbidahan ito ng mga dating artista na sina Antoinette Tos, Sunshine Dizon at Kim De Los Santos. Taong 1996 ito unang ipinalabas. Dapat nga maging masaya ka. Dahil hindi akong tunay mong magulang. Mayaman ka na. Ito, mga tunay mong mga magulang. 5, 4, 3, 2. Kwento ni Sunshine, 13 taon pa lang daw siya noon nang gampanan niya ang papel bilang si Karen. You know, I remember that every taping was always something na, you know, you look forward to doing. Kasi masaya kami sa set. Meron din isang particular time na hindi ko makakalimutan. Aligaga kami lahat kasi kakauso pa lang ng Nokia na 5110. So lahat kami may bagong cellphone. Tapos nagbibigay na ng instructions si Direk G. Hindi kami nakikinig. Tapos biglang parang, alam mo, parang kaming palengke na na-pause kasi si tatay biglang pumirit na pag hindi pa kayo tumigil, itatapon daw lahat ng phone. So, kami, si Tony nun, mahilig mag-makeup, ganyan. So, isa naaya niya ako, makeup. Tapos biglang, pagdating sa set, mukha na kaming sinampal sa kapal ng blush on namin. Basta, para sa'yo, kahit ano ka. Samantalang sina Antoinette at Kim, mas maagang iniwan ng pag-aartista at piniling manirahan na lang sa ibang bansa. At dahil kinagat ng mga manonood noon ang Anak Karenina, ginawa ito ng remake ngayon. Ang gaganap bilang Anak Karenina, sina Crystal Reyes bilang Ana, Ako si Ana. Barbie Fortesa bilang Karen, Hello po! Ako po si Karen. at Joyce Ching bilang Nina. Good afternoon. I'm Nina. Ana Karenina. Nung una parang, Anak Karenina, pasok ako. Parang ganun lang. Pero nung nalaman na namin na ang laki-laki pa ng project ng Anak Karenina, nalaman na namin kung ano yung story, na kami magkakasama, na yung mga kasama namin. Ganun, sobrang bibigatin. Doon na pumasok yung pagkakaba. Pero tignan niyo naman, materialis verde, napaganda. Tuwa po ako nung nalaman kong ako yung magiging Karen dito sa bagong Anak Karenina. Dahil, well, dati, effortless halos yung pagiging Karen ko. Ngayon kasi, puro effort na. Nung sinabi sa akin na ako si Nina, naisip ko lang parang, uy, hindi yata ako masyadong kontrabida ngayon Ganun. Nakaka-pressure talaga kasi nga ang laking project na nung Anak Karenina noon. Plus, yung character ni Nina, sobrang layo sa totoong Joyce. Kaya medyo na-challenge. Hindi pala medyo, na-challenge ako. At ang manulat sa likod ng remake, ang siya ring sumulat ng naunang bersyon nito, si RJ Nuevas. Yun na nakakatuwa na maraming nakakaalala. Yung mga bata dati, yung mga teenagers na kaedad nila Sunshine dati, na ngayon nanay na kasi si Sunshine may dalawa ng anak. So sila na yung nanonood. At the same time, yung mga anak nila na teenagers, Si Mami Maggie. nanonood din ngayon ng Anak Karenina. Ang nakakalungkot lang doon, tumatanda ako. Feeling ko ang tanda ko dahil ako ang sumulat nung dati, ako ulit ang sumusulat ng ngayon. Uy, Ana! Tignan mo. Ana Karenina. Di ba dito kinuha yung pangalan natin? Sa isang banda, ang pagtangkilik daw ni Juan sa remake ng mga dati na niyang napanood ay nagpapakita ng pagiging sentimental nating mga Pilipino. Na kahit alam na natin ang mangyayari sa kwento, muli natin itong panonoorin dahil minsan itong naging makabuluhan para sa atin.